palakpakan natin ang Diyos. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon makaramdam ng lamig. Pwede niyo pong paandarin yung mga electric fan habang nagpipreach. Sige po, pwede niyo pong paandarin. Kasi wala mang gumagamit ng ating mga yan. So, sige po, pwede niyo pong paandarin yan para malamigan naman kayo ng konti. Kahit paano. Okay, sige po. Let's settle down. Yung mga nakaupo sa likod, meron po pong bakanting mga upuan dito sa unahan. Pwede pa po kayo makapag-occupy ng seats. Okay na po ba? Sige po, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. Muli ay kami tinipon mo sa lugar na to para muli kang sambahin at dakilain sa aming buhay at papurihan sa lahat ng ginawa mo at sa lahat ng iyong katangian, Panginoon. Lord, kayo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay, na merong ng punong-puno ng pag-ibig para sa amin at pagkalinga. Maraming salamat po, God. Lord, sa pagkakataong ito na ang bawat isa sa amin ay nakarating dito para sama-sama po kaming magkaroon ng fellowship together at the same time fellowship with you. Once again, we commit to you this time, even more, O God, as we receive your word this morning. Continue to let your Holy Spirit work in our hearts, O God, para maunawaan po namin ang mga salita mong aming mapapakinggan, Panginoon. Itago niyo po ang inyong abang lingkod sa iyong likuran para kayo po ang makita, ang mga salita mo lamang ang mahayag at marinig, Panginoon. Maraming salamat po. To you be the glory, honor once again. Be glorified, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sa atin pong tema sa umagang ito, especially this month of December, ay nagkaroon na rin po ng pagbabago. Ano po? Kung dati-dati is all about witnessing, personal na evangelism ang ating naging topic for the past month, ngayon naman po ay tungkol sa giving. Alam naman natin ang December ay sa time of giving in general po. Bagaman sa ating mga Kristiyano, hindi lamang December tayo nagiging giver, kundi all throughout the year. Pero bibigyan po natin ng pagkakataon na sa buwang ito ay ma-emphasize po ang giving sa iba't ibang larangan o mukha. O aspeto ng giving ang ating tatalakayin. So, kaya kung makikita nyo po dyan sa ating likuran, sa ating schedule, puro about giving yung topic. So, sa ating pong newsletter this morning, nais kong basahin yung page 3. Yung may pamagat na The Best Gift Ever Given. Ang nakalagay po dito, this Christmas, not the tinsel, not the giving and receiving, not even the carols, but the humble heart that receives anew the wondrous gift to Christ, according to Frank McKeven. Sabi niya, the best Christmas ever given in the entire world would have to be the Lord Jesus Christ, God's Son for our salvation. That is mankind's greatest present ever. Sabi ng 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for this indescribable gift. The Lord Jesus Christ is God's indescribable gift to us. Every facet of the Lord Jesus Christ is beyond all description. The Lord Jesus Christ is the greatest gift and the greatest news that the world ever hear about and know about. The greatest news that the Lord Jesus Christ offers our dying world is the message of salvation. You may have the pre-gift of eternal life. You may have the pre-gift of eternal life by placing your faith and trust in Jesus Christ, our Savior. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans chapter 10, verse 13. So, sabi nga ng Bible, we love because God first loved us. Kung iano natin
sa gifts, we give because God first gave us. No? At sa ating newsletter, dito na natin makikita na si Lord talaga ay ang ating greatest gift na natanggap. No? Makatanggap man tayo, sabi nga ng Luke, mapa sa akin man ang mundo, buong kayamanan ng sanlibutan. If kung wala naman si Kristo sa akin, if I lose my soul, what gain would I have? Ano? So, kaya nga, sa atin bilang mga Kristiyano, yung matanggap po natin si Kristo sa ating buhay at bigyan niya tayo ng regalong kaligtasan na libre, isa po ito sa hindi na po natin pwedeng ipagpalit. Ano po? Kanina pong umaga sa ating Sunday School, yun po ang topic ni Pastor Hoben. Ano? Yung regalo ng Diyos sa atin na libre. No? Kailangan tanggapin. The question is, how about us? Sabi ko kanina, we love God because God first loved us. Or we give to God because God first gave to us. That's a topic this morning that I would like to discuss. Maliit man yan o malaki, those are still gifts. Sabi dyan, sa ating schedule, little gifts are still gifts. Ano man bagay o sakripisyo o serbisyo na ating ipagkaloob sa Diyos, maliit man ito, sa tingin ng Diyos, isa pa rin ay regalo. Hindi tumitingin ang Diyos sa halaga o gaano kabigat ang sacrifice na ginawa mo. As long as the motivation is right. No? As long as the motivation is right, sa paningin ng Diyos, maliit man yan, gift pa rin yun. No? So, if you have your Bibles, or just take a look at Luke chapter 6, verse 1 to 11. Nais ko pong basahin po sa inyong harapan. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. Verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Verse 10, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in the place, and the men sat down, about 5,000 of them. And lastly, verse 11, then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So yun po ang kwento. So, ganun po. The story ay maraming tao ang sumusunod sa Panginoon because of the miraculous signs that He had performed. So, siguro the time is tanghali na kasi lunch yung na-mention dyan. Boys' lunch. So, nagtanong ang Panginoon, saan kaya tayo makakakuha ng pagkain para sa mga taong ito? Ito naman si Philip, mahirap yata. Kasi 8 months na sahod, kulang pa para makatikim man lang kahit konti o makabite ng tigiis ang mga taong ito. Pero ito naman si Andrew, napansin niya isang bata. May dalang baon na 5 tinapay, barley loaves, and 2 isda. To make the story short, the Lord Jesus Christ made a miracle out of it. Nakapagpakain siya ng 5,000 katao. Actually, mga lalaki pa lang yon, wala pa yung mga babae at mga bata.
no, sa kwento. Kaya lang, ang binilang lang, yung mga lalaki. So marahil more than 5,000 yung mga tao na napakain out of 5 loaves of bread and fish. So, sabi ko nga kanina, ang nangyari sa kwento, ang batang lalaki ay ibinigay niya ang kanyang lobe. Sabi ni Andrew, ito, ano ang pangalan mo? Siguro, actually, di naman na-mention kung anong pangalan. Sinabi niya, merong batang lalaki po dito, Panginoon, Lord, meron ho siyang dalawang isda at 5 tinapay. Ano kaya sa tingin niyo ang naglalaro sa isip ni Philip, ni Andrew, na nagproblema na nga si Philip, paano papakainin? Pero si Andrew, nakita niyo yung bata, Panginoon, meron ho ditong bata na may dalang tinapay at 2 isda. So, hindi ho ba kayo namamangha na bagamat sinabi sa preceding verses, God made a miracle by healing the sick people. And because of that, people are coming to Him, following Him, probably expecting something more, some more miracles that the Lord Jesus may do para makita po nila. And at this point in time, nakita nga nila na si Jesus Christ made a miracle by feeding about more than 5,000 people with just 5 loaves of bread and fish. So isn't it amazing what Jesus did with what the boy gave him? No? Alam ko na nabasa po natin ang kwentong yan tungkol sa batang lalaking ito. But it keeps me amazing na talagang sa atin nga minsan palagi na lang Every time na meron tayong fellowship po dito, lunch fellowship, Christmas party, or whatever activity, sobra pa palagi yung ating pagkain. I don't know. I believe it's God's miracle that palaging sumusobra, meron pa mga take-home yung mga kapatid po natin after our activities. So, that's how God made miracles, even at this point in time. Now, mga kapatid, nais ko pong hatiin sa 2 bahagi yung kwento. 2 bahagi lang po mga kapatid. Yung kwento tungkol sa batang ito. How God accepted and treasured that little gift of the boy para sa kingdom, para makapaggawa po siya ng more greater things than that. So, number 1, boy. Sino ba itong batang lalaking ito? At pangalawa, yung ginawa niyang action. What he did. At alam naman natin ang kwento ay tungkol sa isang bata na nagbigay ng kanyang lunch. Inoffer niya. Sabi niya, baon niya siguro yun. Ginawa niya, nung siguro makita siya ni Andrew, halika dito. So wala na siyang magawa. O talagang willing siyang i-share yung kanyang lunch sa mga tao. Innocent yung batang ito na kaya gagawin nito na yung napakaraming tao. Bakit kinuha yung baon ko? So let's take a look sa kwento ito into these 2 ways. Una yung batang lalaki at pangalawa yung kanyang action. The little boy. So, sabi ko nga kanina, we do not know him. We do not know this person, this boy. Kung sino siya, kung taga saan siya. No? Di nga siguro na-mention kung ilang edad niya, marahil 8 years old or 10 years old. But what we all know sa kwento is that he gave his lunch to Jesus Christ. Yun lang ang alam natin sa kwento. Kahit i-research po natin before the kwento, walang nasabi kung ano pangalan. Specifically, kung taga saan siya. Ang alam lang natin, binigay niya ang kanyang lunch sa Panginoon. So the point really is, the boy essentially gave everything he had to Jesus. Ibinigay niya. Lahat. Wala lang, di naman nakwento na sabi na nag-iwan siya ng kalahating isda o isang tinapay para sa kanya. He essentially gave everything he had to Jesus. The question is, my brother, how about you? How about you? What do you have that you want to give to Jesus? What do you have that you want to give to Jesus Christ? That simple as that.
sa ating buhay, all God expects of us is our life. We have to give our life to Him. And it doesn't matter how old we are. Kasi kung titingnan po natin, gaya ng kwento, even the small boy made a difference on that day. God used him and his gift sa ginawang miracle ng ating Panginoong Hesukristo. So the question is, how about us? What do we have that we want to give to Jesus? Hindi niya dito tinitingnan kung ano yung antas ng ating pamumuhay. Ano? Kung tayo ay mayaman, tayo ay may trabaho o wala. Tayo ay matanda o tayo ay bata. It doesn't matter. The point here is, even the small boy, God used him. Even more sa ating buhay. Even yung mga bata ay pwedeng gamitin ng Diyos. The only requirement is, are you willing to give it to God? Ang nakakalungkot, konti na nga, hindi pa maibibigay. How much more kung malaki? Tignan natin mamaya kung ano ba ang description sa ginawang ito ng batang ito sa next part. So, as a side message, hindi po natin dapat talaga kinakaligtaan yung mga bata. Ano? God can use them also sa ministry. At this point in time, sa pagkakataong ito, ginamit ng Diyos ang batang ito. Sa ating church, tayo ay nagpapasalamat na ang ating Christian education ay merong ministering, may program para sa mga bata. Akala ba natin yung mga bata ay disturbo lang sa church? No, they are not. Probably, sa unang tingin, disturbo lang, asikasuhin lang, pinapakain. But in the end, yung growth nila, little by little dito sa church, ay marahil, ay gamitin ng Diyos pagdating ng araw. Hindi man ngayon, pero pagdating ng araw, sila ay prepare ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Marami po sa atin dito na lumaki sa church. No? Ang dami ritong nakikita ko ngayon ang lumaki dito sa church. Nagsimula maliit, lumaki, minsan mas matangkad pa sa akin, pero ginagamit sila ng Diyos dito. Yung iba nga, nasa music na. Diba? I remember, sino ba yung nakita ko ditong pumunta dito maliit? Si Dean? Na? Maliit pa yan. Pero, ngayon, ang laki-laki na. Ginagamit na ng Diyos. The point is, we should not take for granted our children. Our parents, tayo mga magulang, bagamat di mo maasahan sa bahay, pero alam mo natin na sila ay kailangan din ng Diyos. God gives importance to them. So why not bring them to church and encourage them to be a part of the church and ministry? Meron tayong feeding program. Meron tayong Sunday school para sa kanila. And from among them, who knows, lumabas yung mga leaders ng church. Of course, from among them, lalabas yung mga church leaders natin pagdating ng araw. Ako, di ko nga alam na paano ako napunta dito eh. Naalala ko nung ako'y high school, sumasama-sama ako sa San Miguel. Ang habol ko lang noon, kainan. Kasi may pagkain, may snacks eh. Noon eh. Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero, ito na ako ngayon. Kaya, wag po nating maliitin yung mga bata. Gagamitin po sila ng Diyos. At sa kwentong ito, ginamit nga ng Diyos ang batang ito na may dalang baon. So, Jesus, di niya talaga, bakit? Sa tingin niyo ba, kailangan ni Jesus yung pagkain ng bata na dala niya? Jesus did not need the boy's lunch to perform his miracles. Kaya niya namang may pag-miracle na kahit wala yung bata. Yet God allowed the boy to have a part in his miraculous work. So this should encourage us, my brothers and sisters, to really
bring our children to the church. That someday God will use them for the ministry. Hindi man ngayon, probably in their teens or college years, gamitin sila ng Diyos. How much more pagdating ng tilang adult life? Ito si Nick. Di ba yan? Nick. Kilala niyo ba yan? Nick Bokovic. Basta si Nick. Ito ay pinanganak siyang ganyan. Pero alam niyo ba na marami siyang pwedeng gawin. Kaya niyang maglumangoy, kaya niyang basta lahat ng pwedeng gawin ng normal na tao, kaya niya gawin. Kung titingnan niyo po sa YouTube, marami siyang pwedeng gawin. Pero sa panahong ito, ginagamit niya yung kanyang disability para makapag-minister sa tao. Para makapag-minister sa maraming tao. Kaya sabi diyan, in the same way, God will and can use whatever we give to Him, even though small or little. Kaya wag po nating maliit yung mga kaya nating gawin sa church. Ito lang ang kaya kong ibigay. Ito lang yung kaya kong ministry. No. Kayang gamitin ng Diyos into big one ang iyong gift sa Panginoon. Ang sabi dito sa picture na to, use me, make me, take me, use me, mold me, I give my life to you. Sabi diyan, your little is a lot with God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, your little is a lot with God. Halimbawa na lang, gusto mo mag-offer sa ating building project. Our building project is more than 1 million now. Sa tingin mo ba yung 500 pesos mo, 100 pesos walang magagawa, walang magiging participation yan? No. It has a value. God can multiply that amount into something big para makatulong sa project. For the past 6 years or 7 years tayo nagpe-project. We have been raising amounts, not from anywhere else, pero galing sa ating mga participation, sa ating mismo. But we're able to have that project. Hello? Wala ho tayong kinunang pondo galing sa labas, galing sa ibang country o galing sa ibang tao. Only from church members. The miracle is, we're able to finish our project for the past 6 or 7 years. Na sa tulong at biyaya ng Panginoon, nababayaran po natin within the year or early part of the year. Walang dumarating na pera galing sa labas, but only it comes from you. Ako, di ko na tinatanong yung ating treasurer paano nakakabayad. Bigla na lang may pumapasok na pera. Pero ang sabi niya, galing sa church. Galing sa mga members. So your little is a lot with God. Huwag po nating maliitin yung magagawa po natin, yung mai-share po natin, may ambag po natin sa church. Because it means a lot to God. The main thing is, are you willing to give it to the Lord? Maliit na nga, hindi pa natin binibig. How much more kung malaki, baka manghinayang tayo. Naalala nyo yung matandang balo? Habang nag-o-offering yung mga tao sa temple, merong mga mayaman nagbigay. At ito namang pulubi, na hindi po, sabi natin pulubi, balong babae. Sabi doon, yung kakainin niya lang, ikabubuhay niya sa araw na ibinigay niya pa. At ang sabi ng Panginoon, mas higit pa ang binigay ng balong ito kaysa sa mga nauna na nagbigay ng malaki. Because itong babaeng ito made the greatest sacrifice of all. Kakainin niya na lang, ibibili niya na lang ulam, pagkain niya sa araw na yon, ibinigay niya pa sa Panginoon, sa templo.
Mga kapatid, are you willing to give your little to God? Si Frances Havigal, itong babaeng ito, isa po siyang French. French ba? Or basta somewhere in Europe. Siya yung author ng kantang Take My Life and Let It Be. Ito na siya ngayon. Si Frances Havigal. Nais kong i-plain yan, pero mamaya, itong babaeng ito, siya po'y actually galing sa mayamang pamilya. Pero, she sacrificed her life by being a missionary sa isang lugar. To the point of giving everything to God, her life. Hindi niya inisip na everything she had, pero tinalikuran niya yon just for the sake of serving God sa isang, nag-mission po siya, hindi siya sa ibang lugar. Kaya, out of that experience sa buhay, naisulat niya yung kantang Take My Life. Tingnan po natin yung lyrics ng kantang yon para ma-appreciate po natin yung kanyang out of her sacrifice and love for God, naisulat niyo ang kantang ito. Sige nga, pakiplay nga, Mac. See? The message of the song is really about sacrifice. Giving everything to God for His service. So, ang question sa atin mga kapatid, would you be willing to give what you have to God? Or your life? Completely. Gaya ng ginawa ni Miss Havergal. Frances Havergal. Kaya niya na-compose yung song na Take My Life. Merong background music. So, ito yung bata. What we know, the boy actually gave all he had to Jesus. Pasensyahan niyo na po, di ko alam kung saan galing yan. Anyway, the point is, the Lord, yung batang ito, sacrificed to give all he had to Jesus. So the next part is, yung ginawa ng batang ito is really a sacrifice. It's really a sacrifice. He gave it all to Jesus without knowing if he would get back any of it. No? He gave it all to Jesus without knowing if he would get back any of it. Yan po yung meaning ng sacrifice. The Lord Jesus Christ, when He obeyed His Father in heaven na, anak, pumunta ka sa lupa, ito yung gagawin mo. Hindi siya nag-question. Di niya alam kung in His human nature o humanness, hindi niya alam. Remember, when the Lord came down, siya ay nasa katawang tao. He felt like a human. He thought like a human before He started the ministry. Nakaranas din siya ng paghihirap. And yet, He never questioned. He never asked His Father why, how, why. To the point of death, kung titingnan po natin ang
Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11, dito natin makikita na yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon, even to the point of death. He sacrificed. So yung ginawa ng bata is also a sacrifice. Even a small gift can be a sacrifice for you. Gaya ng balong babae. Ang tanong na lang nga, kahit maliit na nga, na hindi pa maibigay. How much more kung malaki ang ibigay sa atin ng Diyos? Kaya meron nga ang kasabihan na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng malaki kung sa maliit pa lang, hindi na tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos. That's probably one of the reasons why God does not give us anything big sa ating buhay. Kasi sa maliit pa lang, hindi na tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi na tayo maasang magsakripisyo ng Panginoon. Sample na lang sa tithes. Gusto natin, Lord, palakin mo naman ang income ko, ang aking sahod, pero hindi po tayo faithful sa tithing. How can we expect God to give us more? Kung sa tithing pa lang wala na, bagsak na. Diba? How can we expect God to give us more blessings in life if even in small blessings, hindi na natin maibalik sa Diyos yung dapat para sa Kanya? Merong kwento tungkol sa isang chicken at baboy. Minsan, nagkukwentuhan sila. Sabi nung chicken sa kanya sa baboy, Padi, ang sipag-sipag naman niya ni boss natin, yung amo natin. Pinaparami nga tayo, pinapakain tayo, kahit wala tayong ginagawa para sa kanya. Diba, yung mga chicken, pinapakain, yung baboy naman, pinapataba. Ano kaya nga kung regaluhan natin nga yung ating amo? Bigyan niya natin siya ng ham and egg. Ham and egg. So, sabi nung chicken, nag-isip siya, ham and egg. Pwede ba? Ano ang itsura ng ham and egg? Alam niyo ba itsura ng ham and egg? Yan. Yan ang itsura ng ham and egg. Ang problema, nag-back out yung baboy. Kasi parang nakakalamang kayata paring chicken. Kasi ikaw, itlog lang ibibigay mo. Ako, ganyan. Na? Ikaw, itlog lang. Ako, isampa ako ang isasacrifice ko para lang mabigyan natin ng regalo yung amo natin. The question is, alin ho tayo sa dalawang yan? Are you a chicken or a pig? Sige nga, tingnan po natin mga katabi natin. Mukhang chicken o mukhang pig? Hindi ho sa mukha, yung attitude. The chicken did not really sacrifice. But the pig sacrificed his or her leg para lang mamibagyan ng ham and egg yung kanyang amo. Ulitin ko, hindi ho yan nakikita sa mukha. Mukhang pig, mukhang chicken yung katabi mo. Ito ay attitude. Ano? It's about attitude in giving. Yung pagbibigay ba natin sa Panginoon ay merong kaakibat na sacrifice? Whether it's big, a big gift, or a small gift. The point is, are we giving with a sacrifice? With a sacrificial attitude? Sa picture na to, it is not a sacrifice when the giving is not motivated by love. Ang motivation ng ating Panginoon when ng ating Lord or ng ating God, when He gave the most indescribable gift of all is His love. Kung babasahin po natin ating newsletter, that's His motivation. His love for us.
How about us? What is our motivation in giving to God? Every time na nagkaroon po tayo ng special offering, every time tayo nagta-thanksgiving, what is your motivation? When the Lord Jesus did that on the cross, His motivation is His love for us. He sacrificed His life just to save us from the penalty of sins. That's what He did. Sana naman, wag po nating masamain na tayo mayroong attitude ng baboy na willing magbigay ng ating ham. No? The world may not know or care about the sacrifices you made, but God knows and care. No? Sabi nga, your little is a lot to God. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos po natin, isip po natin, bigay, gawaan po natin, o sacrifices na ginagawa po natin. No? Kitang-kita ng Diyos kung ilan yung laman ng ating sacrifices, mga offerings. Hindi niya titingnan kung gaano kalit o kalakihan. Tumitingin po siya, kapatid, sa ating puso. Sa ating motive. Sa ating attitude towards giving. In this life, people may not thank you for what you do in God's service. But God will reward. No? Time will come, God will reward our sacrifices, our giving to God. Lalong na kapag ito ay galing sa ating puso. If we offer, we give up, we sacrifice because of our love for God. Because of our love for the church and our love for the ministry. Bilang pagtatapos, mga kapatid, itong batang ito, he gave his lunch to Jesus and fed over 5,000 people. Tayo man, ikaw at ako, we can have something to give to God. Huwag po nating sabihin, ano bang maibibigay ko? Ano bang meron ako? Remember, hindi lamang po ito financial na usapan. Hindi lamang dito pinag-uusapan ng pera. Pinag-uusapan dito yung ating talents and gifts, yung ating sacrifices, yung time po natin sa paglilingkod sa Diyos. Bagamat material yung pinakita ng ang inoffer ng bata, even more sa atin, hindi lamang po ito material na bagay. Kahit nga pumunta tayo dito once a week, tumulong sa paglilinis, that's something. Tumulong sa pag-decorate, pag-ayos, that's something. Kung wala ho tayong pangbigay na pera. Tumawag po tayo sa mga kapatid, magbisita sa mga may sakit o nangangailangan, that's something. Sabi ng Bible, Colossians, in everything you do, if you do it for the glory of God, that's something. It may appear to you that small, but God can bless it and make it useful to thousands. But once again, the question is, are you willing to give? Are you willing to give that gift to God, sa church, para sa ministry? No matter how small it is. Finally, give your gift. God will use it, no matter how small it is. God bless you and good morning. Tayo po ay tumayo at bilang tugon
sa mensahe. Awitin po natin ang We Are an Offering. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We are an offering. Mga kapo na po ang lahat.